Kamusta mga anime lovers? Bago magsimula ay shoutout sa ating mga awesome Lodi members Muamu Chup Chup. Isang lalaki ang nakasakay sa isang halimaw na may balak na magsimula ng Holy War. Akala ng mga pusa ay nanggaling sa Edolas ang mga ito. Nang dumating ang mga kasama ay nakilala din ni Lucy ang mga ito pero sila pala ang mga Earth counterpart na mga nakilala sa Edolas. At nais ng mga ito na dakpin si Lucy pero pumalag ang fairy tale kaya kumanta si Sugar Boy at lumabas ang mga nakakadiring slime mula sa katawan. Sinugod ito ni Elfman kaso hindi niya mahawakan hanggang sa kinain siya nito at kasama pa ang dalawang kapatid habang nakatakas ang iba pang kasamahan ay inatake naman ni Coco si Macau kaya ipinagtanggol ito ni Wakaba gamit ang magic. Binato rin ito ni Romeo ng kanyang mga apoy hanggang sa mahuli sila ng slime. Humihingi ng tulong si Lucy ngunit si Natsu ay masama ang pakiramdam. At naisip ni Lily na hindi nga ito ang kaibigan niyang Coco. Pinabalik na rin ni Sugar Boy ang kanyang mga slime. Saka nagbanta si Hughes kung hindi sasama si Lucy. Binigyan ni Romeo ng apoy si Natsu pero mabahong apoy ang naibigay. At inatake niya ng fire magic ang tatlo ngunit nakontrol ni Hughes si Natsu kaya ang mga kaibigan ang napipinsala nito. Subalit binato siya ni Kanone kaya tatapusin ito ng kalaban na balak sanang iligtas ni Lily pero pinigilan ni Coco. Umatake din si Wendy ngunit dahil kay Hughes ay tinamaan niya si Natsu. Dahil dito ay bagsak silang lahat sa tatlo kaya magpapakilala na si Lucy pero pinagtakpan siya ni Michelle. Ngunit maging ang ibang kababaihan sa guild ay nagpanggap na Lucy pati na rin si Elfman kaya naguluhan ang mga kalaban kaya aatake na naman si Sugar Boy na sinunog ni Natsu pero nahuli siya nito. Pero umatake na rin ang mga guildmates kaya sinamantala nila Lucy ang pagtakas na sinundan ni Coco kaya inatake ng mga wizard pero wala namang tumama saka umakyat ito dahil sa kanyang athletic magic. Umatake rin sila Max at Lucky, ngunit sinalag lang ni Sugar Boy. Nahanap ni Coco sila Lucy sa gubat, ngunit nagturuan ng dalawa kung sino talaga si Lucy kaya nabaliw si Coco lalo na nang dumating pa si Virgo kaya nakatakas sila. Subalit nahuli na ni Sugar Boy ang mga kasama habang kinokontrol sila ni Hughes upang atakihin ang isa't isa habang si Natsu ay sinusuntok ang sarili saka inatake niya ang lupa kaya sumabog at nakita nila Droy at Jet. Hinahanap nila Wendy sila Lucy at Michelle habang naiirita pa rin si Natsu sa pagkatalo. Tumalon bigla si Coco at sinipa sila nito, kaya agad na iniligtas ng dalawa si Wendy. Naisip naman nila Natsu na baka tungkol ito sa ibinigay ng ama ni Lucy. Kalaunan ay dumating na rin ang nakasakay sa halimaw na octopus. Subalit nahanap ni Hughes ang dalawa kaya kinontrol nito si Michelle patungo sa bangin. Nalaman ng bida na ito pala ang counterpart ni Byro ng Edolas. Saka pinag-utos nitong tapusin ni Sugar Boy ang mga salamangkero, habang sila Lucy ay tuluyang nahulog sa bangin. Naisip ni Natsu na nakakahilong sumakay sa malaking pugitan ni Byro. Umatake si Sugar Boy kaya lumaban na rin ang bida ngunit naglaho ang apoy niya dahil kay Byro. Muling umatake ang bida ngunit hinigop lang ng slime ang mahika niya saka sinampal siya nito. At pinag-utos ni Byro na tapusin na ni Sugar Boy ang mga ito. Dahil kay Aris ay nakaligtas sila Lucy at Michelle sa pagbagsak. Saka pinalabas niya ang manyak na si Taurus upang kalabanin si Hughes na hindi nito matamaan pero nang makita na malaki ang hinaharap ng kalaban ay ayaw niya na rin itong saktan. Kaya si Scorpio na lang ang tinawag ni Lucy na isa ring manyak. Nais naman ni Lily na siya ang kumalaban kay Coco ng Earth, habang si Byro ay naglalakbay nang makita niyang nag-aabang si Gildarts Clive. Tapos nandoon pa ang reporter na si Jason para magkaroon ng malupit na report. Pag-atake ni Gildarts ay pinawalang bisa lang ni Byro ang atake at napunta sa likuran. Umatake naman si Scorpio pero hindi matamaan. Ngunit kinontrol ni Hughes si Lucy kaya iniwas ni Scorpio ang atake at tinamaan niya si Michelle. Muli na namang umatake si Natsu kaso nagkaroon na rin ng apoy ang slime at sinuntok siya nito ng napakaraming beses. Nagtama naman ang mga kamao at staff ng dalawa, saka muling umatake si Gildarts pero pinapawalang bisa lang ng kalaban kaya napulbos na ang buong paligid nila. Dahil naman sa bilis ni Coco ay hindi siya matamaan nila Lily at Wendy sa mga atake nila. Pinag-utos ni Natsu na ilipad siya ni Happy. Saka inutos nitong ihagis siya sa loob ng slime kaya akala ni Sugar Boy ay nagpakamatay ito dahil hinihigop na ang kapangyarihan ni Natsu. Subalit sumabog ang slime nito dahil sa dami ng magic power ni Natsu kaya sumugod na ang bida kay Sugar Boy. Kaso nagkadikit ang kanilang mga kamay na hindi nila matanggal. Tila walang katapusan ng laban nila Gildarts at Byro dahil miyembro pala si Byro ng Legion Corps ng mga elite na mandirigma. Habang naglalaban ay sinabi ni Byro na si Lucy lang ang kailangan nila dahil ipinamana daw sa kanila ng Archbishop ng Zentopia ang misyon na isakatuparan ng banal na digmaan saka nagliwanag ang baston nito at pinatakbo ni Clive si Jason dahil mapanganib na ang sitwasyon saka naglaban ng dalawa.
Kinontrol na rin ni Hughes si Lucy upang ibigay sa kanya ang artifact. Samantala patuloy ang matinding sagupaan nila Gildarts at Byro. Si Natsu naman ay binugbog ni Sugar Boy kaya iniligtas siya ni Gray gamit ang ice magic nito. Habang sila Gildarts at Byro ay halos magkapantay lang ang mga lakas. Nang biglang may tumusok na sibat sa ulo ng octopus dahil dumating na pala si Erza. Samantala tuluyan nang nakuha ni Hughes ang artifact kaya nagsignal ito upang malaman ng mga kasamahan. Pagkatapos ng labanan ay sinabi ni Gildarts sa guild ang mga nalaman. At malungkot naman si Lucy dahil nakuha sa kanya ang ipinamana ng ama. Maging si Makarov ay nababahala sa mga nangyayari. Ngunit kumpiyansa ang mga members na pagbayarin ng Legion Corps. Isang masamang pangitain na naman ang dumating kay Carla tungkol sa kamay ng orasan. Habang nag-iisip ang mga kasamahan sa guild kung paano ito mababawi sa Legion Corps upang mapigilan ang plano nilang kaguluhan. Nag-aabang ngayon sila Lahal sa maaaring susunod na target na simbahan. Nang dumating ang isang halimaw sa loob nito na tinapos ang isang lalaki kaya susugod sana sila ngunit nagkaroon ng malakas na kidlat. Saka nakita nila ang salarin na si Jackpot na nag-roll ng premyo nila na tumama sa kanilang mga ulo. Sunod na roll ay kidlat ngunit sa kanya lang ito tumama. Saka nakapag-roll din siya ng araw ngunit siya lang din ang nasunog saka ito naglaho. Niyaya naman ni Gildarts na makasama ang anak sa misyon ngunit tumanggi ito kaya umiiyak na umalis ang S-Class Wizard. Nababahala naman ang Archbishop na palaging nananaginip ng nakakatakot na babala pero hindi niya alam ang ibig sabihin. Nagtungo sila sa bahay ng Heartfilia upang maghanap ng mga bagay na maaaring maging clue sa kamay ng orasan. Nang makita ni Lucy ang lumang litrato ay naalala niya ang mga magulang kaya naisipan niyang pagdating ng araw ay bilhin ang bahay na ito upang ibalik ang lahat sa dati. Sa napakalaking library ay nakakita si Michelle ng libro na tungkol kay Lucy. Kaya tinanong nila si Crocs ngunit sinabi nitong pangkaraniwang libro lang ito. Pero naisip din nilang isang anagram ang pamagat ng libro. Kaya nagtulong silang masolve ang puzzle ngunit tumalsik ang mga letre sa hatching ng bida na ikinagalit ni Erza. Ngunit aksidente silang nakabuo ng 4 na letre na ang ibig sabihin ay kathang isip. Hanggang sa mabuo nila ang words na duo crit myth kaya nalaman ni Lucy na tungkol ito sa 2 libro na ginawa ni Will Neville. Kung saan sa pangalawang libro ay nagkaroon ng pangitain si Carla. Biglang nawasak ang malaking pinto saka nakita ang isang exit na nagpakilalang si Samuel na utak ng Legion Corps. At na-predict daw nitong mag-iimbestiga sila sa lugar kaya siya dito nagpunta upang malaman ang matutuklasan nila. Agad namang umatake sila Gray, Erza at Natsu. Ngunit lahat ng ito ay sinalag lang ng lalaki kaya sumabog ang mga atake sa buong bahay. Saka nagpakilala ito na si Dan Straight na merong magical shield kaya nang umatake si Natsu ay nag-reflect na naman ng maraming apoy. Subalit nang makita ni Dan Straight si Lucy ay nahulog ito sa angking kagandahan niya. Ngunit inatake ito ni Erza upang hindi makuha sa kanila ang libro at sa muling pag-atake nila Gray at Natsu ay nabutas na naman ang buong bahay. Nagtoos naman sila Erza at Dan ngunit nagawa nito na mapaliit ang mga espada ni Titania saka siya tinamaan ng malaking bato saka muntik ng matusok ng isa pang malaking espada. Tapos pinalaki nito ang mga libro para mahulugan si Erza na narinig nila Gray. Nalaman ni Samuel kung nasaan na sila dahil sa kalkulasyon kaya inatake ito ni Natsu ngunit dumating si Dan saka nahulog sa kanila ang malalaking libro. Sa ibaba naman ay naapakan ni Happy si Natsu na lumiit dahil kay Dan. Kaya nagbanta ang mga kalaban na ibigay na lang sa kanila ang libro. Itinapon nito bigla ni Lucy at kinuha ni Happy upang makatakas ngunit nalaman ni Samuel na nasa puwet ni Michelle ang tunay na libro. Sabay-sabay na umatake ang tatlo ngunit pinalabas ni Dan ang kapangyarihan na nahigop ng shield kaya nakatakas ang dalawa tangay ang libro. Pinagkatuwaan ng mga guildmates ang maliit na Natsu. Natuklasan ni Lucy mula sa libro na sinadyang itinago ng kanyang ama ang 5 bahagi ng orasan at ibinigay sa kanya ang ika-6 na bahagi. Kaya nagpa siya silang kolektahin ng mga bahagi ng orasan ayon sa mga lokasyon na nakalagay sa libro bago sila maunahan ng Legion Corps kaya naghati sila sa maraming grupo. Sa isang grupo ay ang Team Shadow Gear kasama si Lily ngunit hirap na si Droy sa pag-akyat. Kaya sinabi ni Lily na kailangan nila ng isa pang malakas na makakasama. Sa kasamaang palad ay si Juvia Pang na kasama ni Gray kaya nag-imagine ang dalaga na nagkaroon na sila ng pamilya. Subalit dumating si Leon na may gusto kay Juvia. Nahihilo na naman si Natsu dahil sumakay sila sa barko. Saka sinabi ni Happy na dahil maliit ngayon si Natsu ay siya ang pinakamalakas ngayon sa kanilang grupo. Kalaunan ay dumating ang grupo ng mga matatanda. Nakarating naman sila Lily sa mataas na talon kung saan nakita nila si Gajil na nagsasanay na tamaan ng kidlat. Magkasama naman sila Kana, Wendy at Carla. Ngunit si Erza ay nais muna silang mag-picnic bago hanapin ang parte ng orasan. Subalit nakita sila ng mga nagmamay-ari sa kapatagan na pinagbawalan silang mag-picnic doon. At may nalalaman na rin pala ang mga ito tungkol sa hinahanap nila tapos kinain pa ang mga pagkain na dala ni Erza kaya napuno na talaga ang dalaga at nag-transform. Wala daw tiwala si Leon na mahahanap ni Gray ang orasan na ikinagalit ng binata samantala si Juvia ay nag-i-imagine tungkol sa kanilang relasyon ni Gray. Samantala nagluluto muna si Elfman para sa mga kapatid ngunit kinakabahan si Lizana dahil nasa bangin sila. Sinabi ng mga archaeologists na narinig nila ang balita tungkol sa hinahanap
ng fairy tale. Kaya naisip ni Michelle na may traidor sa kanilang guild. Nais daw sana silang pigilan ng mga archaeologists dahil baka masira lang nila ang mga lumang simbahan sa paghahanap nito. Samantala kinuryente ni Erza ang mga humadlang sa kanyang masayang picnic, at nakita na rin nila Gray ang sinasabing kinaroroonan ng isang bahagi ng orasan. Pinaglaban naman ni Lucy ang karapatan na malaman ng tungkol sa orasan dahil ito ang pamana sa kanya ng yumaong ama. Dahil dito ay naantig ang puso ng matatanda at biglang nahulog si Natsu sa kanilang bangka kaya agad na tumalon ang mga ito para iligtas siya, saka inihagis pabalik sa barko at nagbalik na rin sa orihinal na laki dahil sa tulong ng mga archaeologists na naantig ang mga puso kay Lucy. Sa paglalakbay ay nahanap nila Natsu ang nakalutang na mga bagay na kaagad niyang sinuntok kaso sumakit lang ang kamao dahil walang epekto dito ang magic. Tinawag naman ni Lucy si Cancer at ginamit nito ang gunting upang mabuksan ito kaya nagsimulang umikot at nahulog ang grupo. Nakarating na rin sila Gray sa entrance ng destinasyon ngunit may nagbabantay na golem na agad nilang inatake ngunit walang epekto ang magic. Kaya naisip ni Juvia na atakihin ang mata nito. Dahil dito ay nabuksan ang gate kaya natuwa si Leon sa kanyang crush. Sa loob ay may mga batong merong runes. Natuklasan ni Leon na gumagalaw ang mga bato ayon sa arrow, ngunit patuloy din ang paglalandi niya kay Juvia, at umasa naman ang dalaga na nagseselo si Gray. Kalaunan ay pinatamaan nila ang mga runes sa marka na nagpaikot dito kaya nagliwanag ang gate. Nahulog naman sila Natsu at iniligtas nila si Michelle na nakakain ng maraming buhangin. Saka nakita nila ang sikretong pinto kaya nag-isip sila ng kung ano-anong magic word pero si Romeo lang ang nakapagbukas dahil sa pagiging magalang. Nakarating sila sa isang chamber kung saan inikat ni Lucy ang emblem nang lumabas ang mga mukha ng estatwa na isa palang bitag at tuluyan silang pinipi ngunit nakaligtas sila dahil lumusat sa mga ilong. Kaso inikat na naman ni Lucy at papatayin na sila ng mga bitag tapos may harang na ang butas ng ilong. Kaya lumabas si Virgo na naka-swimsuit na tumuwad pa kay Romeo. Saka gumawa ito ng butas sa sahig upang makaligtas sila. Na-teleport naman sila Gray sa isang kawalan na may nakalutang na mga bato. Saka ginamit nila ang magic upang makagawa ng daan. Ngunit naghihintay pala sa kanila si Sugar Boy na pinalabas na ang kanyang slime at kaagad na nahuli ang dalawa. Sinubukan silang iligtas ni Gray ngunit sinabi ni Leon na mag-focus ito sa kanilang misyon. Kung saan nagtama ang dalawang bato at nabuo ang buong marka ng Zentopia kaya lumabas ang parte ng orasan, ngunit nang maghubad si Gray ay nagustuhan siya ni Sugar Boy. Binigay ni Virgo ang bagong sandata ni Lucy. At napag-usapan nila Romeo at happy na mahilig ito sa mga latigo. Nakakita sila ng mga libingan ng sinuntok ni Natsu ang mukha na kamukha ni Gray kaya lumindol, saka dumating ang malaking bato na inatake ng bida ngunit napakatigas. Nakarating rin sila sa 300 kung saan nahanap naman nila ang tamang daan kaso meron pang batong paparating kaya mapipisat sila. At nang magtama ito ay tumalon ang grupo upang makaligtas kaso tinamaan ng bato si Happy. Sila Romeo at Natsu ay kumapit gamit ang kanilang apoy at si Lucy naman ay ginamit ang magic latigo. Nagawang yelo ni Gray ang slime ni Sugar Daddy. Ngunit nakipagsabayan pa ito sa kanya at bigla silang naglaho. Naisip ni Leon na nakabalik na ang mga ito sa tunay na mundo kaya natuwa si Leon dahil masosolo niya na daw si Juvia pero ayaw ng dalaga. Kalaunan ay ginamit ni Leon ang magic power upang makatakas sa slime at medyo kinilig naman si Juvia. Samantala pinag-aagawan ng dalawa ang bahagi ng orasan. Ngunit naaakit si Sugar Boy sa gwapong binata pero dahil ayaw sa kanya ay inatake niya si Gray. Saka pinrotektahan siya nila Juvia at Leon. At nakatakas na rin si Gray kaya sabay-sabay silang umatake sa kawawang kalaban na tuluyan ng na-inlove kay Gray. Nakarating sila Lucy sa pinakailalim na bahagi ng lugar. Subalit nag-aabang pala doon sila Dan Straight at Coco. Ngunit nabaliw na naman si Dan nang makita si Lucy. Kaya bigla itong sinuntok ni Natsu ngunit bumanda lang ito sa shield kaya nasunog ang puwet ni Lucy. Ngunit hindi tumigil sa pag-atake ang bida kaya tumalsik ang maraming apoy at gumuho ang mga gusali. Akala nila ay nakatakas na sila pero biglang sumulpot si Dan na muling inatake ng bida kaya nasunog ulit ang puwet ni Lucy. Inatake ni Dan ng sibat si Natsu ngunit si Lucy ang tinamaan nito kaya lumiit siya at humingi ng tawad ang lalaki. Pero naisip rin itong mas cute siya sa ganitong size. Tapos ginawa pa siya nitong palawit. Saka muling inatake si Natsu ng sibat ngunit niyayaya siya ni Coco na hanapin na ang parte ng orasan. Nahihilo na si Lucy na maisipang tawagin si Sagittarius ngunit maliit lang din ang size nito kaya ang palaso niya ay ginawa lang toothpick tapos natapakan pa siya ni Happy. Upang malito si Dan ay sinabi ni Michelle na bakit hindi sila magpakasal ni Lucy dahil isa ring simbahan ang lugar na ito na nagustuhan naman ng lalaki. Subalit bigla siyang may naamoy na napakabaho dahil sa apoy ni Romeo na nilagay sa loob ng armor ni Dan kaya naputol ang tali ni Lucy at iniligtas ito ni Happy. Ngunit inatake sila ni Dan at naging normal na si Lucy ngunit naging giant naman ang pusa pero naapakan na naman ito si Natsu. Umaakyat sa bangin ng team nila Gajil upang magtungo sa lugar kung nasaan ang isa pang parte ng orasan. Tila naliligaw na ang team nila Erza dahil sa mga karatula. Dahil sa paglipad ni Happy ay nawawasak niya ang buong paligid. Kaya pinaliit na muli siya ni Dan upang hindi tuluyang masira ang lugar. Sumugod si Coco upang pigilan sila kaya inatake siya ni Romeo at
at si Natsu ang bahala kay Dan. Sa kanilang pagtakbo ay nauntog si Lucy saka nag-ilaw ang mata ng estatwa at nahulog sila. Sinubukan pa rin tulungan ni Lucy si Coco kahit nakalaban nito ngunit nahulog silang dalawa. Saka inutos ng dalaga na ipagpatuloy na lang nila ang paghahanap sa bahagi ng orasan. Nagagalit si Coco kaya sinabi ni Lucy na ang Edolas Coco ay napakabait pero wala daw pake ang Earth Coco. Ngunit nang mabiktima sila ng isang bitag ay iniligtas pa rin ito si Lucy. At sa kanilang paglalakbay ay medyo nagkakasundo na ang dalawa. Subalit nang hinawakan ni Coco ang estatwa ay biglang gumuho ang kisame at naipit ito. Sa itaas ay nandoon sila Michelle, ngunit naawa si Lucy kaya paggising ni Coco ay nasa ligtas na siyang lugar. Nakarating na rin sa tuktok ang Team Panther Lily pero wala silang nakita doon kaya naghukay si Gajil. Nakarating na rin sa pasukan ng Team Erza at pagpasok ay isa itong napakalaking library. Tapos nakita nila doon ang isang matambok na puwet. Patuloy pa rin ang labanan nila Natsu at Dan na parehong nagmamadali para hanapin ang bahagi ng orasan. Sa kanilang labanan ay gumawa si Dan ng mga estatwa na bumagsak sa ating bida. Tinusok ni Erza ang puwet kaya nagwala ito at nahulog ang napakaraming libro. Saka nakita nilang ito ang Jigglebot Gang. Nainis si Erza nang matuklasan na sila ang nagpasuot ng nakakahiyang costume kay Wendy. Kaya pinakita nila ito ngunit pinagpipiraso ni Carla dahil naging bangungot niya ito. Nalaman din pala ng Jigglebot Gang ang tungkol sa parte ng orasan. Saka isinuot ni Wendy ang nakakahiyang costume na ikinatuwa ng tatlo at hinikayat ang mga ito na sumali na lang sa fairy tale. Para mahikayat ang mga ito ay nagsuot na rin ng kanilang costume si Erza. Ibinigay ni Kana ang card kay Wendy saka sila naghanap ni Carla ng bahagi ng orasan. Samantala winawasak na ni Natsu ang buong paligid hanggang sa masuntok niya si Dan sa katawan. Pero tumawa lang ang Knight dahil tila hindi nag-evolve si Natsu dahil nasil ito sa loob ng 7 taon. Kaya umatake ang bida ng malakas na mahika kaso siya ang tumalsik sa sariling atake. Hanggang sa mahanap nito sila Lucy sa kapag atake ng bida ay tinamaan na naman siya ng sibat kaya lumiit. Umatake rin si Romeo at tumalsik ang kanyang apoy tapos natapakan na naman si Natsu. Hinamon ni Erza ang pinuno ng Jigglebot Gang kung makakagawa ito ng 100 push-up upang makuha ang respeto ng mga tauhan. Napatakbo na lang si Lucy dahil nais siyang pakasalan ni Dan at pinigilan naman ito ni Romeo. At bago pa matapos ni Dan si Romeo ay inakit ito ng dalaga ng napakasexing kasuotan. Saka dinala ni Happy si Natsu sa sibat nito upang makabalik sa dating size. Tapos binigyan ito ng apoy ni Romeo at sinuntok ng malakas ang kalaban. Kalaunan ay nagliwanag ang dingding at nakita nila ang malaking parte ng orasan subalit nakita rin ito ni Coco. Samantala hindi na kinaya ng Jigglebot boss ang 100 push-up kaya umatake na lang sila ng malakas na fart technique sa mga libro. Dahil nahilo si Kana ay natuklasan nila ang lihim na pinto, hanggang sa makarating sila sa kinaroroonan ng malaking bahagi ng orasan. Dahil sa card ay nalaman ni Wendy ang magandang balita subalit umatake ang pinuno ng malakas na fart technique sa pagmumukha ni Erza. Saka inatake din ng mga ito sila Kana at Carla. Subalit dumating si Erza na galit silang tinuruan ng leksyon. Naghuhukay pa rin si Gajil nang maramdaman nitong may nagmamasid dahil nandoon pala si Samuel. Nagising na si Dan pero tinanggap naman ito ang pagkatalo kaya tinanong nila ito tungkol sa misyon. Pero ang walang kwentang talambuhay ni Dan ang ikinwento niya at kung paano siya nabasted ng napakaraming mga babae. Hanggang sa maging miyembro siya ng Legion Corps at sinusunod niya lang ang utos ni Master Byro pero hindi niya pwedeng sabihin ang sikreto ng grupo nila. Nagpalaki sila Panther Lily at Samuel saka nagsimulang maglaban habang naguhukay pa rin si Gajil hanggang sa mahulog sila at nakarating sa mga estatwa. Sa itaas ay naglalaban pa rin ang dalawang exceed kung saan ipinakita ni Samuel ang talino sa pakikipaglaban kaya natatalo niya si Lily. Sinubukan itong likuran ni Lily kaso nakailag, tapos siya pa ang nasakal ni Samuel. Inurong ni Gajil ang kamay ng orasan at lumabas ang isa pang orasan. Pero bago mabasa ni Levi ay kinuha na nito ang hinahanap na parte ng orasan kaya lumabas ang tagapangalaga ng bato upang tapusin sila. Kaya nagpalabas ng langis si Levi upang pigilan ang paggalaw nito saka naghagis si Droy ng mga buto at binihag ito ng mga halaman. Saka umakyat si Jet ngunit naputol ang baging at nahulog ang lalaki na iniligtas ng mga dahon ni Droy. Nang subukan muli nito ay nadulas naman siya sa langis. Kaya sinubukan ni Droy pero mabilis na napagod kaya tinamaan ng kalaban kaya si Gajil na ang kumilos. Sa itaas ay patuloy ang labanan ng dalawang machong pusa, habang si Gajil ay sinisikap na makarating sa itaas kahit pinipigilan ng guardian. Kaya inihagis niya ang parte ng orasan para gawing pain si Levi saka siya gumawa ng malaking espada na tumapos sa Guardian of the Stone na ikinabaliw ni Samuel dahil hindi umakma ang kalkulasyon niya. Kaya nawala ito sa sarili at mabilis na nabalibag ni Lily. Giit ni Samuel na mas iigihan niya pa ang kalkulasyon sa susunod kaya sinapok ito ni Lily papalabas. Samantala lumangoy si Liz Anna at nang makita ang drain plug ay inangat niya ito para maubos ang tubig sa lawa. At doon ay nakita nila ang isa pang piraso ng orasan pero napunta ito kay Mary Hughes. Kaya sumugod si Elfman ngunit kinontrol siya ng kalaban at ang mga kapatid ang tinamaan. Samantala ayaw pa rin tumigil ni Dan sa paghabol kay Lucy. Kalaunan ay dumating si Master Byro na nadismaya sa dalawa niyang tauhan. Saka pinagbantayan
pinagsisiraan ito ni Natsu kung hindi ibabalik ang parte ng orasan na kinuha kay Lucy. Binabasa din ng anak nila Alzac ang libro na Key of the Starry Heavens pero hindi nagustuhan ng bata ang malungkot na kwento. Nag-aalala na si Macau dahil baka maging pasaway na rin si Romeo katulad ni Natsu. At tinutukso naman ng bida ang pugitan ni Bairo kaya nagbuga ito ng tinta na isang asido. Sinuntok din ito ng bida kaso napatalsik lang siya nito, saka naglaban ng tinta laban sa apoy. Iniligtas din ni Lucy si Coco sa atake ng pugita, at iniligtas din ni Natsu si Dan. Giit ni Bairo na nakahanda naman silang ialay ang mga buhay para sa kanilang misyon. Samantala si Hughes ay ginamitan ng mahika si Mira upang mapalabas ang demonyong anyo nito. Agad naman itong kinalaban ni Elfman pero mas malakas ang kalaban sa kanya kaya pinasabog siya nito. Kalaunan ay nakita nila ang isang mesa kaya tila pagkakataon na ito para mag-picnic. Subalit dumating ang mga naglalakihang Becky na nagmamay-ari daw sa kapatagan na pinagkakainan naman ng mga dala ni Erza. Dahil dito ay nilabas niya ang espada at tinuruan ng leksyon ang mga ito. Nagising si Mira na tinatalo na ng demonyo ang mga kapatid sa utos ni Mary Hughes. At gamit ang malakas na mahika ay sabay-sabay nitong tinapos ang magkakapatid. Subalit nakaligtas sila dahil sa isa pang transformation ni Mira na Satan Soul Halfes. Giit ni Elfman na pinagbawalan daw ng master ang ate nila na gamitin ito. Nabihag si Natsu ngunit iniligtas siya ni Aquarius na nagagalit dahil tinawag siya sa konting tubig. Saka niligtas ni Romeo ang bida, tapos gumamit ng magic sa bunganga ng pugita at saka ito binugahan ni Natsu ng apoy pero tinamaan siya ng galamay at nakaramdam ng motion sickness. Giit ni Bairo na ang Archbishop ng Zentopia ang nagbigay ng tungkulin sa kanila na kolektahin ang mga bahagi ng Infinity Clock upang mapigilan ang masasamang loob na gamitin ito. Ngunit naisip ng ating bida na may iba talagang balak gawin sila Bairo kaya inalag siya ng pugita. Natumba si Kenone dahil naririnig na naman daw niya ang boses. Tumatakbo naman sila Elfman at Lysana upang hindi madamay sa labanan ng dalawang halimaw. Ginamit ni Hughes ang magic wand upang mapalabas ang kapangyarihan nito at pinasugod kay Mira Jane na nakipaglaban ng napakatindi sa ere na siyang pumipinsala sa buong paligid dahil sa lakas ng mga magic power ngunit napabagsak ito ni Mira at inatake ng mas malakas pang kapangyarihan hanggang sa matalo nito si Mary Hughes. Natatakot si Elfman dahil baka mawala sa sarili ang ate nila pero nakitang nakontrol naman ito ni Mira. Dahil ang kinakatakot pala ni Elfman ay minsang winasak ni Mira ang isang syudad. Tinawag ni Lucy si Taurus at pinagpuputol ang galamay ng pugita pero na-enjoy nito nang makitang nakatuwad si Lucy. Tapos sabay na umatake sila Lucy at Romeo upang pigilan ang pugita, sila Natsu at Happy naman ay sumugod at tuluyang napatalsik ang malaking pugita na ikinahanga din ni Bairo. Samantala ang Archbishop ng Zentopia ay nararamdaman daw na malapit na ang katapusan. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup chup.